Okay, magandang umaga mga idol. Ito, routine natin ginagawa every morning, tanghali at saka sa hapon or gabi minsan ay maglilinis tayo ng kulungan ng ating mga alaga. Ayan, nakikita nyo sila, pinapakain natin. Ayan po, ito naman sila ngayon ay malalaki na. Sa ilang araw na lang, mababawasan na sila. Kasi nga yung iba, gagawin namin inahin. Yung iba naman ay ibibenta na. Para dumami pa ang business natin. Business na. Ayan. At alagay sila ng tubig. Ganyan. Pero silang painom. Kaya lang, doon ulit rin oh. Kung gusto nyo uminom ng tubig na ganito lang, ay nakatutok sa kanya ang binili ko. Pero ito ay barako, no? Pinakilala ko sa inyo nung nakaraan. Ito sila ngayon ay nasa ilang araw, 3-4 na araw na lang, 6 months old na sila. At itong mommy pig, ang lahi nito ay Russia. Kasi Russia siya. Russian kinakain lagi. Wala siyang gana. Kaya Russia. Ng tubig. Ito naman mga bulilit na ito. Lilitsunin ang mga ito pagdating ng piyesta sa Oktubre. Ayan. Kanina pa naman tayo kasi nakapaglinis-linis na dito at gumagawa na tayo ng kanilang pagkain. Nga pala mga idol, yung pagkain pong binibigay namin dito sa kanila, sariling gawa lang po. Mga kombinasyon lang ng mga simpleng produkto na galing sa mga bayan, galing sa farmer at kinukumbine-kumbine ko lang. Lagyan ng konting vitamins at lagyan ng protein. Siyempre yung protina binibili natin sa mga supplier. Kaya ito po, pakita ko sa inyo. Ito na po yung pinapalamig kong kids. At yan. At ito naman. Nyo. Ngayon, papaandarin ko para marinig ninyo kung anong nangyayari. So, andarin ko ha. Ayan po, maliwanag ko na sa inyo. Ito ay grower fish po itong ginawa natin. Nasa 30% ang protina, yung content dito, at mga ilang vitamins kasama na sa bawat butil nito. Kaya nakakatipid tayo kahit paano ng ating mga pagkain sa alaga, kasi nga napakamahal ng feeds ngayon. Parang bigas na rin. Kaya kung balak ninyong mag-alaga ng mga ganito, ay pag-aaralan nyo mabuti muna. Kasi nga dahil sa feeds, malulugi kayo. Hindi magbabalanse ang lahat. Hindi nyo na mapapansin na lagi na lang kayo nagpapakain, lumalaki na pala ang gastos. Tapos akala nyo kumita kayo. At the end of the day, pagbenta nyo, tumapat lang sa kung magkano ang ginastos ninyo. So ito, sa loob ng 6 na buwan ng pag-aalaga po ng mga baboy na ito, sa dami nila na ito, ay 11 ay yung mga patiner, 2 inahin, at mayroon pang mga baby pigs doon. At siyempre, titingnan natin, may mga manok pa tayo sa labas. Ayan. Pakita din natin ng mga manok. Ito sila.
Mga Rhode Island chicken yan at mga Australorp. Yan po sila. Yung iba pang mga manok namin, di na lang namin ipapakita. O, balik tayo dito. Para ito, mangingitlog na pero tandang. Paano kaya sa mga itlog? Oh, tandang. Pero, a joke only. Ngayon, balik tayo doon sa topic, yung pagtitipid sa paraan na pagtitipid, paano tayo makakuha ng konting kita sa pamamagitan ng pag-aalaga ng ganito. Kinakailangan may idea tayo kahit paano. Alam natin ang resources ng mga simpleng pagkain. Noong hindi pa uso ang mga feeds tumataba din naman ang mga baboy na ito. Alam nyo, mula noong inumpisan ko ito noong January, itong 2023 lang, ay alam ko lang nasa 60,000, more or less 60 to 70,000 lang sa loob ng January, February, March, April, May, June, July. Hanggang ngayon, August, 8 months. 8 buwan. Nasa ganung halaga lang ang nagagastos sa pagpapakain sa kanila. Kahit na sabay-sabay na ito sila. Kung nandito mga alaga kong baboy at lahat ng mga manok kasama na. Minsan nga nakikisali pa ang pusa at aso. Kaya malaking katipiran po. Nakakatuwa na inganyo po akong mag-alaga. Para sa kaalaman lahat, first time ko po ito. First time ko po mag-alaga ng ganito. So, sa tingin ko, kung ipagpapatuloy namin ng ganitong hanap buhay, unang-una i-consider yung may area kang malaki. Kasi nga sa ganitong pamamaraan, nakakatipid ka ng mas halos 40%. Mayroon pa akong design, o hindi naman design, kundi na-discover. Hindi naman discover yun Pero natutunan lang na in the future, yung pagkain na naman na ibibigay sa kanila, mas i-remodel ko, yung mas matipid pa, na siguro 60 to 70% ang ititipid natin. Kasi mura lang yung mga sangkap sa ngayon, medyo may kamahalan, pero babawasan nga natin yung gastos na mas malaki. So, sa pamamagitan ng mga natural na mga pagkain. So, kapag bibitawan kasi naman natin ito sila sa open field na gagawin natin silang parang pre-range, tumataba din naman kahit paano at lumalaki sila. Kaya naisip ko, bakit hindi ko gagawin yung mga nakikita mga nasa paligid yun ang ipapakain natin sa kanila. Pero may proseso. Kailangan i-process siya para mas ma-optimize ang protina o kung ano mang vitamina na meron dyan sa mga sangkap na yan. Kaya update ako muli sa inyo mga idol. Idol sa pag-aalaga, idol sa kung kahit anong bagay na nakakabuti, nakakatulong. Subukan natin gumawa ng mga features about those mga bagay na yon. Kaya hanggang sa muli, papakita ko sa inyo ang sikreto ng pag-aalaga na may kita. Pag-aalaga ng hayop. Thank you mga idol.